Good morning guys, today is Saturday and time check, it's 9 a.m. Kanina pa ako gising guys, ngayon lang ako bumangon kasi medyo nakakatamad pang bumangon kasi malamig ngayon. Si Mark ay may activity kaya maaga siyang umalis. Si Miguel naman ay pumasok na sa kanyang work kasi may pasok siya pag weekend. Tapos si Sam ay tulog pa. So ako ay gagawa muna ng coffee and then maglalaba and then update ko kayo ulit mamaya ko anong gagawin ko. See you later. Bye! So, hi guys! Welcome back. Natapos ko na yung aking coffee. Ito, hindi ko lang mapakita sa inyo baka kasi tumakbon. Tapos, ang breakfast ko for today ay cinnamon. Ako lang ang magbe-breakfast today kasi wala si Mark umalis. May activity siya. Maaga siyang umalis. Like, I think mga 6 a.m. yata or 6:30, mga ganun yata. Si Miguel umalis ng 8:45 kasi may work siya. Si Sam ay tulog pa. Late na rin kasi siya na tulog kagabi. Tinulungan niya ang daddy niya magsampay ng mga nilaban ko kagabi. Tapos ako naman ay naglinis ng toilet kagabi kasi nga inisip ko baka hindi ako makapaglinis today ng toilet pati ng bahay kasi nga may netball game si Sam and may activity si Mark, so baka hindi niya masamahan si Sam. So baka ako yung maghatid sa kanya. Pero sabi naman ni Mark, pag makakahabol siya dahil napaka-stage dad ni Mark, gusto niya lahat ng activity ng mga bata as much as possible ay nandun siya para manood. So sabi niya kapag natapos yung kanyang activity ng maaga, susunod siya, tapos siya na lang yung may iwan para magbantay at manood din ng game ni Sam. Kasi for sure ako ay nasa loob na naman ng car dahil napakalamig po guys. So yun lang guys. Itong vlog ko is unplanned vlog. Naisipan ko lang mag-vlog today. Kaya kung napapansin nyo, excuse me po, kung mapapansin nyo, ang aking outfit is pareho ng outfit ko nung cost of living namin na video. Kasi guys, shoot namin yung cost of living video namin kagabi. So, while waiting dun sa mga nilalaban namin, sa mga bata, nag-record kaming dalawa ni Mark ng video for cost of living. So, naisipan ko pong mag-vlog this morning kasi isa sa reason is kung ba't pala hindi na ako maaga kasi ako nagising pero hindi ako bumangon agad. Hindi na rin ako nakatulog nung after umalis ni Mark kasi meron akong nakitang PM sa akin na isang subscriber po namin. So, isa sa reason yun kung ba't hindi na rin ako balik sa pagtulog. May nag-PM sa amin na isang subscriber namin na actually hindi namin siya kilala. Hindi rin namin siya yung kamag-anak. Random lang po na subscriber. At na-touch po ako sa message niya at sobrang nakakatuwa po. Dahil nag-message siya, ang sabi niya, yung first vlog daw namin is parang na-inspire siya, sila ng mag-asawa. Very encouraging daw na na-realize nila na walang mawawala kung susubok din. Parang they are also planning na mag-migrate, matagal na, pero yun nga, parang wala silang parang lakas pa ng loob na nasubukan. Pero parang dahil daw dun sa video namin, ay parang nabuhayan sila ng loob na mag-try din, na katulad din namin. At also, sabi niya for him, yung aming mga video ay nakaka-inspire para na din daw silang nasa New Zealand. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel. Dun sa mga nagko-comment po, sobrang salamat. Dun po sa mga nag-PPM sa amin
amin. Sobra po talaga kaming nagpapasalamat mag-asawa. Nakakataba po ng puso. Kasi yung mga nag-PPM po sa amin guys na mga random po na tao na hindi namin sila kakilala. Tapos nagsasubscribe sila sa amin. Then nag-PPM sila sa amin. And then maririnig namin na ang gaganda ng mga sinasabi nila. Sobrang salamat guys. Nakakataba talaga ng puso. Talagang na-appreciate namin guys yung inyong suporta sa amin. Actually, every time na nadadagdagan ng aming mga subscribers, si Mark ay from time to time kasi nag-check siya talaga kung nadadagdagan na yung subscriber namin or ano. So, every time na nadadagdagan yun, even minsan nasa work siya, magme-message siya sa akin, nadagdagan tayo ng isang subscriber, mga ganon. Kahit isa lang, sobrang natutuwa talaga kami, guys. Sobrang natatouch kami. Basta nadadagdagan yung aming subscriber. Parang, alam niyo yun, guys, na parang napipil namin yung love na ninyo kahit na hindi namin kilala yung iba na syempre yung ibang mga subscriber namin, mga kaibigan namin, tapos mga kamag-anak namin, pero yung mga iba po na hindi namin mga kamag-anak, especially pag nag-PPM din sila, nakaka-receive kami ng PM, may mga nagko-comment na mga subscriber na sobrang nakakataba ng puso. Kaya naisipan ko guys na mag-vlog kasi gusto ko po talaga magpasalamat sa inyo sa patuloy nyo pong pagsuporta sa amin, sa pagsubaybay po ng mga vlogs namin. Maraming salamat po. Sobra po talaga naming na-appreciate ni Mark yung mga suporta po ninyo. Tsaka lalo na din po dun sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko po lalo na. May mga kaibigan ako, yung mga dati ko pong katrabaho sa Pilipinas na nagme-message din sila sa akin, yung mga boss ko sa Pilipinas nagme-message sa akin na natutuwa sila na nakikita nila ako dito, nakikita nila yung buhay namin dito sa New Zealand. Tapos nagsasabi sila nga na dati sa opisina sa Pilipinas, sa trabaho ko, madalas lang akong umiiyak doon. So parang ngayon natutuwa sila na nakikita nila na sabi nila parang nag-matured na ako siguro kahit konti, no? Ayun, kasi nag-start ako sa company, sa Pilipinas, dun sa company na pinasukan ko as syempre single. Tapos na nagkaroon na ako ng family, pero maliliit pa kasi yung mga bata nung time na nag-work ako sa Pinas. So ngayon na nakita nila na grown up na yung aking mga anak, tapos yung buhay namin dito sa New Zealand, natutuwa din sila. So yung mga katrabaho ko sa Pilipinas, yung mga Mars ko dyan, hello mga Mars, hindi ko na siguro kayo i-mention kasi hindi ko alam kung okay lang sa inyo na i-mention ko kayo dito sa aking vlog. Pero sobrang salamat. Talagang na-appreciate ko din yung mga PM nyo sa akin. Na alam nyo yun guys, na medyo matagal na rin kaming walang connection from hindi rin kami yung constant or regular na nagme-message. Pero alam ko yung kapag nanonood sila ng mga vlog ko, na nagme-message sila after nilang mapanood na Mars, nakakatawa, ganito. So nakakataba po ng puso. Mga Mars, maraming salamat. Sobrang alam nyo kung sino kayo. Sobrang nagpapasalamat talaga ako. Na-appreciate ko talaga yung inyong suporta sa akin. Isa pa yung mga kamag-anak ko po guys. Sorry guys tumatagal yung itong aking video. Gusto ko lang talaga kasing iparating sa inyo kung gaano po ako kahasaya at overwhelmed dun sa mga suporta po na pinapakita nyo. Dun sa mga kamag-anak ko po guys. Sa mga tito and tita ko po na nagme-message din sa akin. Maraming salamat po. Natutuwa ako dahil yung mga matatagal ko na po, yung mga kamag-anak ko po na matagal ko na
nang wala kaming yung communication, na nakaka-connect ulit sa akin, na may message ko ulit sila, nakakamusta ko ulit sila. Sobrang nakakatuwa po. Kasi kasi hindi po talaga ako, sabi ko nga sa inyo, mahiyain talaga ako. Hindi ako talaga yung nakikipag parang socialize. Even nung nandun ako sa Taguig nung bata ako, hindi ako madalas lumabas ng bahay. Ilan lang yung talagang mga nakakalaro ko. So yung mga tita-tita ko, nakikita lang nila ako, kilala lang nila ako as anak ako ni Seni, parang ganon. So ngayon po na nagva-vlog ako, nakikita nila at napapanood nila yung aking video. Nagme-message sila sa akin, ikaw ba si Princess, yung anak ni Seni? Ikaw ba yung ano? So parang nakakatuwa po guys, kasi nakaka-connect ulit sila sa akin. Meron akong isang tita na talagang wala talaga kaming communication. Parang dahil bata pa ako doon nung nandun ako sa Taguig, tapos hindi naman ako ganun talaga, sabi ko sa inyo na parang mingle dun sa kanila. Dahil mahiyain ako guys. Nag-message siya sa akin, tapos sinend niya sa akin yung mga old photos nila. Tapos na nandun ako sa isang photo, nandun ako nung bata ako, na nakakatuwa kasi parang sinend niya sa akin. Hindi ko nga ma-remember yung photo na yun, na mukha talaga akong gusgusin. So natouch ako. Tapos sinend ko dun sa group chat namin ng family namin. Sabi ko sa mga bata, hanapin ako kung sino ko. So si Miguel may binilugan siyang bata na hindi naman ako. So nagtatawanan kami, sabi ko, hindi mo kilala yung mami mo? Tapos yung second photo, tumama na siya, na circle niya na. Tapos nung pag-uwi dito, niloloko niya ako, sabi niya, mami, nung bata ka pala, mukha ka pala, mukha ka palang gusgusin. Mukha daw akong hindi naliligo. Sabi ni Miguel. So, nakakatuwa kasi, alam niyo yun guys, parang bumabalik yung memories ko nung pagkabata ko, yung nasa Taguig pa ako. Tapos, yung ibang mga kamag-anak namin na nandun, mga kapitbahay namin, mga nandun pa. So, na-add ko sila sa Facebook, nakikita ko sila. Nakikita ko ano na itsura ng Taguig, yung kung saan ako lumaki, kung ano. Kasi, umalis kami ng Taguig na, I think 2012 yata yun, nung lumipat kami ng Cavite. So, since then, hindi na talaga ako updated kung ano na yung progress dun sa lugar namin. So, kapag nakikita ko dun sa mga iba naming kamag-anak yung itsura ng lugar ko saan ako lumaki, natutuwa ako kasi kahit papano nakikita ko kung ano yung, alam niyo, yung itsura. So, yun lang guys. So, medyo parang napahaba na. Ang plano ko lang kasi talaga is mag-shoot lang ng video para magpasalamat sa inyo. Magpasalamat sa mga subscribers po namin, sa mga taong patuloy pong sumusuporta at nag-encourage sa amin mag-asawa na patuloy na gumawa ng vlog. So maraming salamat po sa inyo. Talagang taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyo. God bless po. See you later. Bye. A few moments later. So, hi guys. Ihahatid ko muna ang aking my daughter sa kanyang netball game kasi wala pa si Mark. Mukhang hindi pa tapos yung kanilang activity, kaya sabi niya ako daw muna ang maghatid kay Sam. Di pa ako naligo guys, kaya nakaponi yung aking buhok dahil nga kapos ang oras namin kung maliligo pa ako. Mamaya na lang siguro ako maliligo. Tapos tatawagan ko si Mark kapag nandun na kami kasi hindi ko alam kung iintayin ko ba si Sam sa game, matapos yung game niya, or siya na yung susundo pagka natapos yung game ni Sam. So, yun lang guys. I-update namin kayo kung ano na ang next na agenda namin for today. So, see you later. Bye!
Okay guys, nababa ko na si Sam. Si Mark na yung magsusundo sa kanya kasi nandyan na rin naman si Mark natapos na yung kanyang activity. Ako naman ay pupunta ng Gilmore's. Titignan ko kung makakabili ako dun ng lechon, ano bang tawag dun? Pork belly, yon, pork belly. Bala ko kasi mag lechon belly tomorrow kung makakabili ako ng magandang pork belly. So guys, dito kami banda nakatira before. Malapit lang dito. Nandito sa may bandang left side ko yung tinirahan namin. 4 years din kaming tumira dito sa area na to, sa may Taita. Kaya nakakamiss din itong daan na to. Ito yung everyday na dinadaanan namin ng mga bata nung dito kami nakatira. Dito sa may left side ko, kung makikita nyo dyan sa may green, dyan kami nagbabike nila Mark dati, no? Masipag-sipag pa kami magbike. So merong park kasi dyan sa may bandang dulo. So bababa lang kami, magpapark ang mga bata saglit, tapos balik na ulit. Ayun, ganun yung buhay namin dati. Ang ganda ng weather guys, napakainit. Ang sakit nga lang sa balat, di ako nakapag sunblock kasi yung sunblock ko na kay Miguel nandun sa car na naming isa, hindi ko na ibaba. So yun lang guys, update ko kayo mamaya kung ano na at kung nasaan na ako. See you later. Bye! Guys, palabas na tayo ng motorway. Talagang napakainit. Ang sakit sa balat ng araw. So, nandito na ako sa may stoplight. Avalon to palabas ng motorway. So, nung nandun ako sa dati kong work, yung first company ko, ito yung way pagkapapasok ako ng umaga. Ang pasok ko nun like 6 a.m. So, sobrang aga. Dito rin sa area na to, dito sa stoplight na to, dito ako na bangga nung nag-work ako dun sa first company kasi maulan yun. Tapos nag-red light na, so syempre mag-stop ako. Kaya lang yung nasa likuran ko is masyadong nakatutok sa akin and masyado ding mabilis yung pagmamaneho niya. So nabangga niya ako sa likuran, pero hindi naman ganun kagrabe. So thank God na hindi ganun kagrabe yung damage ng car at saka hindi rin ganun kalakas yung pagkabangga. Bakit kaya mas hindi pa tayo guys? Pupunta ako ng Gilmore's. Sana makakita ako doon ng magandang pork belly. Update ko kayo later. See you. Bye! Guys, nandito na tayo malapit sa Gilmore's. Ayan ang Mitre 10 Mega. Yan yung isang malaking Mitre 10 dito sa Petoni. Kasi yung nandun sa may bandang amin sa Wainuimmata ay maliit lang. So, nandito naman sa aking left side ang Gilmore's. Dito ako bibili ng pork belly. Sana may parking dito sa loob. Ayun, may nakita akong parking. Buti na lang. So, mag-park lang ako guys. And then, tignan ko kung pwede, sorry guys. Bawal mag-video, so hindi ko kayo maisasama sa loob. Ayun, nakita ko dun sa may pintuan nila, merong nakalagay na dun, na sign na bawal mag-video. So yun lang guys, update ko na lang kayo mamaya kasi bawal pala sa loob ang camera or mag-video. So see you later, bye! Okay guys, so nakabili na ako ng pork belly. Papunta ako ng Pack and Save ngayon. Doon muna ako magpapatay ng oras habang naantay ko si Sam. Kasi tumawag si Mark sa akin. Meron siyang fire call na kailangan atenan. So, hindi niya na maaantay si Sam matapos sa game. So, kailangan kong bumalik. Buti na lang
Hindi pa ako naka-uwi ng bahay. Nandito lang ako sa may Petoni, kaya madali lang para sa akin ang bumalik. Yun yung medyo mahirap kapag si Mark ay on call. Wala talagang oras. So anytime, 24/7 talaga pagka nagkaroon ng fire call ay aalis siya. So katulad nito, may game si Sam. Kailangan niyang umalis, iwan si Sam dun sa game venue. Usually, kapag si Mark ay on call, ako ang parating standby. Kapag may mga game ang mga bata, minsan ang usapan namin ni Mark ay dun lang ako na maghahatid, ako na yung mag-aantay. So, ganun ang namin, ang routine namin kapag si Mark ay on call. So, yun lang. Kaya buti man laking bagay din yung nakakapag-drive na si Miguel. At least meron akong nakakatulong din pag halimbawang busy sa work or busy sa bahay, sa pagluluto, paglilinis ng bahay, mga ganun. At least nandyan si Miguel. Oh, aking darling love, naabo na na kasalubong ko. Ayun, ate niya ng call out eh. So, ayun guys, buti man laking bagay yung nakakapag-drive nga si Miguel kasi siya na yung naasahan ko kapag kunwari kailangan ng kapatid niyang may puntahan tapos ako hindi makaalis dahil busy nga sa bahay or sa trabaho. Siya na yung nagda-drive para dun sa kapatid niya. Kaya napakalaking bagay talaga. Kaya guys, sabi ko sa inyo, talagang kailangan dito sa New Zealand, mas malaking factor talaga or advantage na both kayo na marunong mag-drive. Kasi pag isa lang, imagine niyo pag mga ganyan, hindi talaga, ang hirap mag-commute, ang hirap umalis agad, mag-aantayan pa kayo, lalo na kapag nasama yung panahon or kapag malamig. So, ayun guys, so malapit na ako sa Pack and Save, medyo traffic. Doon muna ako mag-iikot-ikot or titingin na rin ako ng pwede kong mabili na ulam namin. Hindi ko alam kung tatawid si kuya. Okay, hindi pala. So, yun. Tingin muna ako dito ng uulamin namin for tonight. Kasi bukas pa kami mag-grocery talaga. So, yun lang guys. Malapit na ako sa Pack and Save. See you later. Bye! Okay guys, katatapos ko lang sa Pack and Save, papunta na ako kay Sam. Ayan ang Kmart guys, minsan ipasyal namin kayo dyan. Alam ko meron ng ganyan sa Pinas pero Angko yata yung name. Mabalik motorway ulit ako. Ano ba yan? Nasasamid ako guys kasi kumain ako ng parang chips. Nagugutom na kasi ako kaya kumain ako. Oh, my daughter ko tumawag. Saglit lang ha. Hello? 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 Yes? Where are you? I'm on my way na. Nasa motorway. I'm just gonna wait for you inside then. Inside the Wilderness? Yeah. Okay, sige. I'll give you a call. Okay, bye. Sabi mo ba? Ayun guys, tapos na ang aking my daughter. Buti na lang tapos na at hindi na ako mag-aantay sa kanya. Ala ko kasi mag-aantay pa ako kaya medyo tinagal-tagal ako ng konti yung punta ko. Sabi kasi ni Mark 1:30 yung tapos ng game. Siguro maaga ang nag-start. So yun, nasasamid-samid ako kasi nga kumain ako ng parang chips. Oh, nakita ko mamon. Habulin ko sana guys kaya lang parang medyo alanganin so di ko na hinabol. Anyway guys, ayun, si Mark naman ay nasa site pa. Ang sabi kasi kailangan niya mag-antay pa na another 30 minutes. So, nandun pa siya. So, sabi niya sa akin kung sino yung mauna sa amin, yun na yung magsaing. Di pa kami nakapagsaing kasi nga akala ko ay
ida-drop off ko lang dun si Sam, tas uwi na ako. Ang nangyari ay nagpaikot-ikot na naman ako, pabalik-balik. So, nagpunta muna ako ng Gilmore's. Nung nasa Gilmore's ako, tinawagan ako ni Mark. Sabi niya may far call siya, so kailangan kong puntahan si Sam para sunduin, balikan. Para sunduin. And then, dahil medyo maaga pa kanina, sabi ko, sige, while waiting for her, punta muna ako ng pack and save. So, nagpunta muna ako ng pack and save. Pumili na ako ng dinner namin dinner namin para mamaya. So, bala ko ay magno-noodles na lang kami, tapos air fryer ko na lang yung pork chop. Kasi parang sabi ko kay Mark ay parang medyo tinatamad akong magluto-luto. So, siya parang gusto ko ng medyo mainit na sabaw. So, parang gagawin ko siyang parang ramen. Yung Korean noodles, yung maanghang. Lagyan ko lang ng mushroom. And then, lagyan ko ng toge and mayonnaise. Tapos, mag-boil ako ng egg. Yun. Then, mag-air fry ako ng pork chop. So, yun siguro, yun na yung aming dinner. So, yun guys, medyo malapit na ako. Isang stoplight pa, and then liliko na ako. Then, yun na, nandun na ako sa Walter Nash. Sa tingin ko ay mauuna pa kami ni Sam kay Mark makauwi. Pero si Mark ang bibili ng ulam. Kasi sabi niya sa akin, bibili na lang daw siya sa Chinese takeaway ng siomai para hindi na rin ako magluto. Ang alanganin kami parate kapag Saturday, kapag may game ang mga bata, lalong-lalo na kapag on-call si Mark. Speaking, tumatawag naman yung darling ko. Saglit lang ha. Darling, nasa Quezon na, motorway pa, ano na? Walter Nash. Okay. Patapos ka na? Sa soli lang na sugusin. Tapos, yun nga. Sige. Nag-vlog ako. Magkatapulo ng basura, tatawa. Sige lang, Okay, bye. A few moments later. Hello guys, so nandito na ang aking may daughter, pauwi na kami. Nanalo daw sila sa kanilang game at nagugutom na daw siya. So sabi ko sa kanya, pauwi na kami, sa bahay na kami kakain. So yun lang guys, update ko kayo kapag nasa bahay na kami. So thank you for watching, bye! Guys, so kararating lang namin ng bahay. Nandito na rin si Darling Love. Kararating lang din niya. So, ayun guys. Time check, 2:15 na. Di pa kami nakapag-lunch. Pero, meron pa pala kaming konting rice. If a fried rice ko na lang. Tapos yung siomai. And then, ito yung aking pinamili ng bigat na pang-ulam namin tonight and tomorrow. So, bukas pa kasi kami talaga mag-grocery. So, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa panonood nyo ng aming vlog. Sana po patuloy nyo po kaming suportahan. And God bless po. See you!